Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At natitiyak ko, galing pa ho kayo sa iba't ibang mga lugar. Malalayo pa siguro po ang inyong mga pinanggalingan at bagamat ang iba sa inyo siguro, ang Sabado ay araw na ng pahinga, pero minabuti nyo magpunta dito sa Quiapo, magbigay-pugay sa Kanya, kaya't bigyan natin ng parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Yung iba po humabol kasi baka hindi nakapunta kahapong Biyernes, kaya ngayon nagpupunta. At alam ko, marami ang mga nagdadasal ngayon. Ayan, naririnig nyo na ba? No? Kasi huling araw na ng kampanya, marami akong mga binabasbasan. Maraming naging debotong mga kandidato ngayon nagpupunta sa Quiapo hanggang kagabi, nagdarasal at itinatalaga at ipagdasal natin na tunay nga ang mga naghahain ng kanilang sarili para maglingkod ay tunay ding dalisayin, liwanagan at gabayan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Lagi kong sinasabi sa kanila pag nagpapabless, sabi ko, babalik kayo ha. Baka pag nanalo na, hindi na babalik. Manalo, matalo, babalik. Dahil ang mahalaga sa lahat ay patuloy niya tayong ginagabayan at binabasbasan. Sapagkat ang tunay na biyaya ay ang kanyang kaligtasan. Lahat ng ginagawa natin ay para sa ating kaligtasan. Ikaw man ay chairman, kagawad, doktor, abogado, teacher, driver, security guard, nagtitinda, lahat ng ito'y ginagampanan natin para tayo'y mapalapit sa Diyos. At yun nga po ang ipinagdiriwang natin ngayon. 2 apostol, si San Simon Makabayan at si San Judas Tadeo. Kaya piyesta sa kabila, sa St. Jude. Pwede kayong mamiesta doon. No? At natitiyak ko marami ring tao. Nagmisa ako doon ng Huwebes nung nakaraan sa nobenaryo. Sabi ko parang Quiapo din. Biniro ko nga yung mga tao doon. Sabi ko, pag hindi nasagot ni St. Jude yung dasal nyo, punta kayo sa Quiapo. Biyernes naman. No? At ang Nazareno naman ang bahala. Pero sabi ko, hindi naman nung magkalaban yung dalawa. No? Baka pagalitan ako ni St. Jude. No? Pero sabi ko, magkaibigan po yan. At iyon ang nais natin bigyang pansin. Bakit ba natin inaalala ang mga apostol? Paglabas nyo, napansin nyo po ba, sana sa dalas nyong pagpunta sa Quiapo, napansin nyo yung mga estatwang nakapaligid sa simbahan? Yan po yung mga apostol. Dati-rati nga si St. Jude nandito sa looban. Hindi nakikita ng mga tao kasi naging lugar na ito nung ating restroom. Pero nung inayos po natin, nalabas natin si San Andres at si St. Jude. Kaya kung lalabas kayo dyan sa may Quezon Boulevard, makikita nyo dyan ang estatwa ni St. Jude. Nandyan ang mga apostol. At gaya nga ng sabi ko kanina, sila'y mga haligi. Kaya napansin nyo, sila'y nasa poste. Dahil sila'y mga haligi ng simbahan. Pero bakit ba sila haligi? Matatalino ba sila? Hindi rin siguro. Makapangyarihan ba sila? Mga tanyag ba silang mga tao? Hindi rin naman. Maimpluwensya ba sila? Mayayaman ba sila? Hindi rin po.
Pero bakit natin itinatanghal ang mga apostol? Sapagkat sila'y mga kaibigan ni Jesus Nazareno. Pinili sila, tinawag sila, at tumugon sila. At nakakalungkot nga lang, sabi sa Ebanghelyo, 12. Pero may isa, kapangalan pa nga ni San Judas. Kaya nga sabi nila dati, bakit sa mga desperado si San Judas Tadeo? Kasi raw yung mga unang Kristiyano, ayaw nila pag nagdadasal silang Judas, baka raw ibang Judas yung makarinig. No? Kaya hindi muna nila inuuna si San Judas Tadeo. Pag wala ng ibang madasalan, pag hindi na sila masagot ng iba, saka sila lumilipat na. Kaya nga, ang taguri kay San Judas Tadeo ay sa mga desperado. Yung wala ng ibang mapagbalingan dahil natatakot sila. Pero hindi dapat matakot. Pero balik tayo. Sila'y mga kaibigan. At nakalulungkot nga, nabawasan pa ng isa, si Judas Iscariote. Bakit siya nawala? Dahil hindi na siya naging tunay at tapat na kaibigan ni Jesus Nazareno. Pero ano bang ibig sabihin ng kaibigan ni Jesus Nazareno? Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagdadasal, kaya tayo nagdedebosyon para mapalalim ang ating pakikipagkaibigan kay Jesus Nazareno. Di ba sabi nga niya sa Ebanghelyo, hindi ko na kayo alipin, hindi ko na kayo katulong. Mula ngayon, kayo'y aking mga kaibigan. Kaya pag tayo'y nagsisimba, pinapalalim natin ang ating pakikipagkaibigan kay Jesus. Pag tumatanggap tayo ng komunyon, pinapalalim natin ang ating pakikipagkaibigan kay Jesus dahil hinahayaan natin na ang buhay ni Jesus ang dumaloy sa atin. Alam niyo po sa misang ito, may yung aking pong inaanak ay magpe-first communion, isang bata, si Mateo. Sabi ko nga sa kanya kanina, kapag tatanggapin mo sa komunyon si Jesus, ang ibig sabihin nun, kaibigan ako ni Jesus. I am a friend of Jesus. At ano ba ibig sabihin ng kaibigan ni Jesus? Pareho tayo ng iniibig. Ganun lang ho kasimple. Kaibigan. Kapareho ng iniibig. Di ba ganun ang magkakaibigan? Sino yung mga magkakaibigan? Pareho kaming mahilig kumanta. Pareho kaming mahilig mamasyal. Pareho kaming mahilig kumain. Meron din namang hindi magandang pagkakaibigan. Pare-pareho kami ng bisyo. Pare-pareho kami ng kalokohan. Di ba? Yung barkada, kaibigan. Pero ngayong araw na ito, sinasabi natin, kaibigan tayo ni Jesus Nazareno. Ang nagsasabi ngayon na nandito sa simbahan, na kaibigan ako ni Jesus Nazareno, pumalakpak ng mas malakas. Sabihin nyo nga, kaibigan ako ni Jesus Nazareno. Ang ibig sabihin ngayon yan, yung ibig ni Jesus Nazareno, ibig ko rin. Hindi pwedeng sabihin, kaibigan ako ni Jesus, pero dito ako sa kasinungalingan. Kasi ang ibig ni Jesus, katotohanan. Hindi mo pwedeng sabihin, deboto ako ni Jesus Nazareno, pero ayokong patawarin yan, taong yan. Ayoko nga. Bubugbugin ko pa nga yan eh. Mata lang ang walang latay dyan. Hindi pwede yon. Dahil kung tunay nating kaibigan si Jesus Nazareno, lahat ng kanyang pinapahalagahan,
lahat ng kanyang iniibig, lahat ng kanyang gusto, gusto din natin. Kaya, Mateo, at lahat tayo rito, yun yung lagi nating ipagdarasal at itatanong. Pag tumitingin tayo kay Jesus Nazareno, ituro po ninyo sa amin ano yung gusto ninyo. Ituro nyo po sa amin, ihatid nyo kami kung ano ang ibig ninyo. Sapagkat yung iniibig ni Jesus Nazareno para sa atin, yun ang tunay na blessing. Yun ang tunay na pagpapala. Baka yung ibig mo makasama pa sa'yo. Di ba kaya minsan doon tayo nagsisisi, bakit ko pa kasi pinilit eh? Sana pala nakinig ako sa inyo. Iyon ang sikreto ng mga apostol. Kaya haligi sila ng simbahan. Kaya nakatindig sila, ipinapaalala sa atin, palalimin ang pakikipagkaibigan kay Jesus. At hindi lang yon, dagdagan ang mga kaibigan ni Jesus. Biruin nyo kung ang bawat isa sa atin lang magdagdag ng isa pang kaibigan ni Jesus Nazareno, abay aapaw at aapaw ang ating simbahan. Sana sa pagbalik nyo dito sa Quiapo, magsama kayo ng isa pa. Lalo na yung hindi pa nakakakilala sa biyaya at awa at himala ni Jesus Nazareno. Lalo na yung nangangailangan ng kaliwanagan. Alam nyo, mas matutuwa si Jesus Nazareno kung ang dadalhin nyo rin dito, yung matagal nang di na nagsisimba. Yung matagal nang hindi nangungumpisal. Matutuwa si Jesus Nazareno pag dinala nyo rito yung mga bata na gagabayan nyo para lumaki sila sa pananampalataya. Para lumaki silang mga kaibigan ng Diyos. Yun din ang ginawa ng mga apostol. Hindi nila sinolo. Di ba minsan tayo pag magkakaibigan, masyadong exclusive. Kami-kami lang ha, hindi kayo kasali. Hindi ganun daw ang barkadahan ni Jesus Nazareno. Sila, mas maraming sumali, mas masaya. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito po yung ating ipagdasal. Na tuwing tayo nagsisimba, tuwing tayo nangungumunyon, tuwing tayo nagdadasal, lalong lumalim ang pakikipagkaibigan natin kay Jesus Nazareno. At paglalim ng ating pakikipagkaibigan, mas magdala pa tayo ng iba pang magiging kaibigan ni Jesus Nazareno. San Judas Tadeo at San Simon Makabayan, ipanalangin ninyo po kami.